So kamusta po mga ka-Streetwise 'no? So mga kababayan, hindi po magugustuhan ng mga Duterte Bobo supporter ang kinalabasan ng bagong SWS survey. So base po sa survey po na 'to 'no, na majority po ng mga Pilipino ay kontento or satisfied po sa pamumuno po ni Presidente Bongbong Marcos. So ibang-iba po ito sa mga narrative po ng mga sinasabi ng mga vlogger ni Duterte o kaya ng SMNI na nagsalita na ang taong bayan, hindi kontento, malungkot ang mga Pilipino sa pamumuno ni Bangag. Oh, pero bakit iba po ang sinasabi ng survey, 'di ba? Ulitin ko lang mga kababayan 'no, ako po hindi po ako 100% na naniniwala sa survey. Pero ang mga survey po na 'yan ay maganda pong basihan or guide kung anong klaseng political dynamics po meron ng Pilipinas. 'Di ba? At least may basehan tayo. Hindi yung haka-haka nyo lang, no? So ito, pag-usapan natin yung survey po na yan, no? Kasi it's very, very interesting po ito, no? So ito, nakita ko to sa post po ng, ng News 5, okay? And actually, may copy tayo ng survey, no? So sabi dito, SWS, halos 60% ng mga Pilipino nasiyahan sa performance ng Marcos administration. Oh. Akala ko ba maraming galit? Akala ko ba maraming hindi kontento? So bakit 60 actually 60% na 'yan, mas mataas pa 'yan dapat, eh. Kasi explain natin 'yan mamaya 'no, okey. So basahin natin yung sinabi ng News 5 dito. So sabi dito, 'di ba, satisfied sa performance ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ang 59% ng mga Pilipino sa fourth quarter ng 2024 ayon sa nailabas na survey ng Social Weather Station or SWS ngayong Miyerkules, January 29, okey, 'di ba? Dahil dito nanatili sa positive 36 ang net satisfaction ng gobyerno, 'di ba? So nakakuha ng markang very good sa 5 sa 17 subject ang pamahalaan ni Marcos, kabilang na ang pagtulong sa mga naapektuhan ng kalamidad at mahihirap. So pag-usapan natin 'yan, yang 5 sa 17. Okay? So actually may copy tayo ng survey dito. So pakita ko sa inyo 'no. 'Yon, so bali ito po siya 'no. So lakihan natin para mabasa niyo rin yung binabasa ko. So ito, ayan SWS Social Weather Station. So basahin natin yung sinasabi po ng News 5 na 5 sa 17. So wait lang, ito yan. So actually maganda basahin 'to kasi may mga graph po talaga dito, oh. Yan, oh. So mas mataas pa rin po talaga yung satisfaction rating po ni PBBM kumpara po kay Corazon Aquino, kay Ramos, kay Estrada, especially po kay Arroyo, 'di ba? So kung kukumpara po natin kay Duterte, 'di ba? Medyo hindi pa masyado fair 'yan kasi nga po 3 taon pa lang po si PBBM, 'di ba? Pero may parte din po sa pamumuno ni Presidente Duterte, si Digong, yung mamamatay tao, na bumagsak din po pala yung ano niya, yung satisfaction rating niya. Eh no, naging positive 15, pinakamababa. Okay. So ito panoorin. So basahin natin 'to. So ito yung 17. Okay. So ito yung 17. So ito yung very good. Base po ito sa survey po ng SWS. So, ang gusto ko lang, itanong sa inyo, kung kayo ba nag-a-agree ba kayo dito? Okay. O puwede kayong mag-rate kung mas mababa or mas mataas, 'di ba? So, sa mga very good mga kababayan 'no, very good po ang administrasyon po na 'to sa pagtulong po sa mga disaster. For example, bagyo, lindol, 'di ba? At actually mga kababayan, nakikita naman po talaga natin na tuwing may bagyo, tumutulong po talaga yung presidente mismo ang pumupunta or namimigay po ng mga relief goods. At especially po yung mga pabahay po na bulok ni Duterte nung Yolanda, inaayos po ni Presidente Bongbong Marcos ngayon. So very good si PBBM do'n. Tapos yung isa pa, 'di ba? Ito improving the quality of children's education. 'Di ba kita niyo mga kababayan, 'di ba? Ako nagulat ako dito kasi yung satisfaction po nito 74%. So mataas po ito. So isipin niyo mga kababayan, palpak na nga si Sara Duterte, pero nabawi po base po, 'di ba, sa survey po na 'to, na kada pumalpak po si Sara Duterte sa DepEd, satisfied pa rin po ang mga Pilipino, 'di ba?
dito po sa bagong Deputy Secretary na si Secretary Angara. Kasi mataas eh, 'di ba? Tapos isa pa dito helping the poor. O malamang sa mga ayuda-ayuda 'yan kaya mataas. Tapos creating policies creating policies which will generate job opportunities. Okay. So nararamdaman po talaga ng mga tao ngayon na may trabaho po sa PBBM administration. Kasi po parte po ito sa very good. Ay no? So ang point ko dito mga kababayan, 'di ba? Kung kayo po ay naghihirap pa rin po ngayon, eh problema niyo na po 'yan. Kasi una sa lahat, 'di ba, bumagsak po ang unemployment rate ng Pilipinas. Tumaas ang GDP ng Pilipinas. Oh, kung sinasabi ninyo na wala kayong makain, eh problema niyo na po 'yan. Eh gumaganda po ang ekonomiya ng Pilipinas pero pag kayo po talaga tamad, wala talagang mangyayari sa buhay ninyo. Tapos yung isa pa, yung huling-huli is developing science and technology. Oh, 'di ba? So good job daw po ang presidente po diyan, very good. So dito tayo sa good, 'di ba? So implementing housing programs for the poor. So very good dito si PBBM. Kasi alam naman po natin 'di ba yung NHA, yung sinabi ko nga kanina, yung NHA mga kababayan no, sangkatutak po ngayon ang pabahay para po sa mahihirap. Oh. So kayo kung wala kayong bahay at meron naman kayong pambayad kahit konti, 'di ba? Huwag na po tayo mag-squatter, 'di ba? Gamitin po natin yung programa ng gobyerno ngayon para po magkaroon po tayo ng sariling bahay. Oh. Tapos ensuring food security. O 'di ba isipin niyo no, inisip ko nga eh baka dito lang siguro babagsak si PBBM eh no, yung ensuring food security pero ramdam ng mga tao na meron pa rin po tayong seguridad sa pagkain. Kasi alam niyo kung anong point ko dito no, alam niyo kung anong point ko dito. Diba tulad nga ng sinabi ko kanina, kapag mga vlogger po ni Duterte yung pinapanood ninyo, 'di ba? Tinuturuan po nila kayo maging tamad. Tinuturuan po nila kayo na umasa na lang po sa gobyerno. Tandaan natin mga kababayan, kung bulok po ang buhay natin, kung naghihirap po tayo, 'di ba? Parte po, pinakamalaking parte diyan kung bakit tayo naghihirap, sarili natin, 'di ba? Ayun ang point diyan eh. Pero kapag pinanood mo si Trixie, yung malaking bunganga, 'di ba? Ang taba-taba pero nagrereklamo gutom daw siya. Oh, so 'di ba yung mga Didas vlogger, akala niyo ba nagugutom yung mga hayop na 'yan? 'Di ba ang laki-laki ng binabayad ni Duterte sa mga 'yan. Oh, 'di ba yang sila Bisdak, sila Banatbay, yung mga Banateros, 'di ba kapag nagsalita 'yan, naghihirap ang Pilipinas, naghihirap daw po sila. Naniniwala kayo naghihirap yung mga buwaka ng inang mga 'yan? Eh, binabayaran ni Digong 'yan, binabayaran ng SMNI 'yan, binabayaran ni Kibuloy 'yan. O kayo naman uto-uto kayo. O kayong mga DDS kayo uto-uto kayo. Oo nga, naghihirap nga kami. Sabi ng vlogger, so naghihirap din kami. Yung mga vlogger na 'yan, mayayaman na 'yang mga 'yan. Hindi po nagugutom yung mga 'yan, maraming pera yung mga 'yan. Kayong mga nanonood sa kanila na sinasabi ninyo na naghihirap kayo, inuuto lang po nila kayo. Oh. So at least ito mga kababayan 'no, itong survey po na 'to nakikita natin na ako naniniwala ako 'no, na itong mga tinanong po ng SWS po na 'to, sila po yung mga tao na hindi naman masyado nanonood siguro sa social media, malamang. Kasi maganda yung rating, eh, maganda, eh. Oh, sabi pa dito, ensuring food security, oh, tapos ensuring an efficient public transport system. Oh, 'di ba? Dati mga kababayan, 'di ba, nung panahon ni Digong tsaka nung panahon ni Pinoy, grabe po yung traffic po diyan sa EDSA. Pero ngayon, 'di ba? Ang laki na po ng nagbago diyan. Oh, being prepared for strong typhoons, 'di ba? Oh, good din po dito ang good pa rin po dito ang admin po na 'to. Tapos preparing for problems being caused by climate change. Oh, 'di ba isa ito sa mga advocacy po ni Presidente Bongbong Marcos, 'di ba, yung climate change, 'di ba? Telling the truth to the people. Oh, tapos defending the Philippine sovereignty in the West Philippine Sea. Actually, kung ako tatanungin niyo dito, yung defending the Philippine sovereignty in the West Philippine Sea, bibigyan ko po si PBBM dito ng sobrang taas na grado eh. Malamang 90. Eh dito kasi ano lang dito no, 58% no, plus 32 lang. Oh.
So ngayon mga kababayan 'no, kung napapansin niyo kasi, yung base po sa survey po na 'to, ngayon ko lang po kasi napansin 'to, eh, na ang overall performance talaga ni PBBM 59. Ang problema binabawas po ito sa ano, sa disagree. So 59 minus 23, so ang lumalabas 36. Oh, so gano'n pala 'no, yung net satisfaction, okey. So continue natin, So ngayon yung ano, yung moderate, yung hindi masyadong satisfied, 'di ba? So dito yung ano, ensuring that no family will ever be hungry. Yan, so moderate po dito si PBBM. Well, actually kasi mga kababayan 'no, ang problema po kasi natin sa pagkain, ang pinaka may problema po kasi talaga diyan customs, 'di ba? Hindi kasi ito nakakuwento ko na 'to, eh. Meron po akong kilala na ano, na nag-i-import po ng bigas, 'di ba, yung bumibili po ng bigas from other country. So, minsan po talaga may dayaan po talaga na nangyayari diyan sa declaration sa custom. So, dapat po kasi medyo bantay-bantayan po natin yung custom. O pagkatapos mga kababayan 'no, mali-mali na nga yung declaration ng bigas sa customs kasi merong category yan, eh, category A, B, C, D. So, yung minsan ang ginagawa nila category D yung nilalagay nila pero category A naman pala yung dumarating. So, mas mababa yung taripa nun. And actually mga kababayan 'no, ang problema pa po dito is yung mga kartel. Ako naniniwala pa rin po talaga ako na isang malaking sindikato po pa rin po talaga yung pag-import ng bigas hanggang ngayon. Nung panahon pa po ng ano pa yan, panahon pa po ng kopong-kopong yan, eh, 'di ba? Binabaan na po yung taripa pero ang presyo pa rin po ng bigas gano'n pa rin. So, ibig sabihin nito, ang may problema dito, yung mga negosyante. Ayaw nila pababain yung presyo ng bigas. Tapos ang sisi sa presidente. Oh, 'di ba, nakuha niyo yung point? Binabaan na kayo ng cost ng gobyerno. Tinulungan na kayo ng gobyerno para ibaba yung cost ninyo at siyempre yung pagbaba ng cost na 'yan, ng costing ninyo, dapat ipasa niyo po 'yan sa mga sa ano, ipasa niyo dapat 'yan sa taong bayan. Ano nangyari? Oh, nung mataas yung taripa hanggang ngayon binaba yung taripa, gano'n pa rin yung presyo ninyo. So, ang problema do'n yung mga trader. Oh, kakapal ng mga mukha nito tapos ang sisi ngayon sa presidente. Oh, 'di ba? Oh, so diyan nakakuha ng neutral si PBBM. Tapos dito sa ano, sa saan ba? Okey, hindi, moderate, 'di ba? Ensuring that no family will be hungry. So, sa neutral, ito, so fighting crimes and that victimize ordinary citizen like killings. So, dapat kay Duterte niyo dapat isisi ito, 'di ba? EGK. Tapos ano, yung hold-ups, robberies, and physical violence. Okay, so mababa. Neutral ang taong bayan dito, 'di ba? Ensuring that the oil companies will not take advantage of oil prices. Okay, neutral, 'di ba? About sa presyo ng gasolina, 'di ba? So eradicating graft and corruption, neutral. So parang bagsak na nga ito kasi negative na nga ito, yo. -3 na nga ito sa ano eh, sa net satisfaction eh. Oo. Tapos ang pinakabagsak si PBBM talaga dito as usual fighting inflation. Ayun, oh, -12. Oh. So ngayon mga kababayan 'no, wala kasi yung mga nagsasabi kasing tumaas ang presyo ng bilihin, malamang sila po yung mga taong hindi pa nakakapag-abroad. Naku, kung kayo lang, kung napansin niyo lang po talaga, kung alam niyo lang kung gaano kamahal ang presyo sa ibang bansa. Tingnan niyo nga 'di ba, yung mga foreigner nga na pumupunta sa Pilipinas sinasabi nila na ang Pilipinas nga daw po mura ang bilihin, 'di ba? So, well, ito lumabas sa survey, so tanggapin natin 'yan, wala tayong magagawa diyan, eh. At ako naniniwala naman ako 'no, na itong survey po na 'to legit ito. Like SWS, like Pulse Asia, pati yung ano, tatlo 'yan, eh. Pero yung iba kasi 'di na ako yung iba kasi medyo ano lang sa'kin 'yan, parang pinapalagpas ko lang yung mga ibang surveys 'no, pero itong tatlo na 'to, SWS, Pulse Asia, at saka kalimutan ko na isa, basta tatlo 'yan. Okta Research ata yung isa 'no. So yan ginagamit ko po talagang reference po yan, 'di ba? So yun mga ka-Streetwise 'no, so kayo po 'no, ano masasabi niyo nga po dito sa mataas po na satisfaction rating po ni PBBM? So 60% 'no, so majority ito. Akala ko ba palpak, akala ko ba hindi kuntento ang mga tao, pero mataas ito,
60%, 'no? So kayo po diyan 'no, so ano nga po masabi niyo nga po dito at kayo ba naniniwala ba kayo na ito pong mga klaseng mga survey po na 'to hindi po pinaniniwalaan ng mga DDS? Alam niyo kasi problema kasi dito sa mga DDS na 'to, 'pag yung survey pabor sa kanila, tuwang-tuwa. Pero 'pag survey hindi naman pabor sa kanila, nagagalit, peke daw yung survey. So wala na wala na talaga paglagyan sa inyo, 'di ba? Hindi kayo consistent, oh, 'di ba? So yun, nasa pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.